everyone! Hello Libra! Mga mahal kong ka-Libra, mga Libras out there, welcome back to our channel. Once again, this is your Tarot Sach JP, your fortune whisperer. My name is Che or si Che. Okay, mga mahal kong ka-Libra, thank you all so much sa pagbalik-balik sa ating channel, no? Sa laging nandiyan kayo para sa ating channel. At sa mga cross watchers ko, thank you all so much sa pagbisita sa aking maliit na channel. At sa mga hindi ko pa subscribers dyan, ini-invita ko po kayo na please to subscribe, click notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. So, once a week po ako nag-upload, every 3 days, no? So, ini-invita ko po kayo lahat. And mga Libra, mga mahal kong ka-Libra, ang reading po natin sa araw na ito ay tungkol sa ating mga buhay pag-ibig. At lalo na sa ating buhay kapirahan. So gagamit po ako ng 4 na klase ng cards, 2 klase ng tarot cards at 2 klase ng oracle cards para sa inyong buhay pag-ibig, sa ating mga buhay pag-ibig. Whether ikaw ay single or taken na, no? Or married na, ang reading na ito ay para sa ating lahat. So, paunawa lang po sa lahat, na ang reading natin ay hindi po ito personal reading, ito po ay pangkalahatan. So, lahat po sa atin ay hindi, ang lahat po sa atin, no, maaring hindi po makapag-resonate, no, sa reading natin. So, kunin nyo ang sa tingin ninyo para sa inyo and leave the rest behind para sa iba. So, mag-uumpisa po tayo guys. At isa pa po sa pinapaalala ko na ang ating reading ay hindi po ito prediction, no? Hindi po ito nagsasabi ng exact future natin, no? Ito po ay nagbibigay lamang ng mga babala, mga hints or mga possibilities na pwedeng mangyari sa ating buhay, sa ating hinaharap or sa ating kinakaharap, pangsalukuyan or sa future. So, isipin lamang po natin na ito ay isang parang map, no? Mapa, no? Na kung saan ay may mga iba't ibang direction, no? Iba't ibang paths na pwede nating piliin or pwede tayong pumili, no? Sa mga paths na pwede natin or gustuhin nating daanan, no? Or gusto nating suyudin, no? Sa buhay natin. So ayan, magi-start tayo mga mahal kong ka-Libra, magi-start tayo ng ating reading para sa ating mga buhay pag-ibig. Ilalas ko na po i-read yung ating kasalapian. Okay. Spirit of angels, spirit angels, give me knowledge, wisdom, and clarity para mabigyan ko ng kahulugan at totoong meaning ang mga cards na ibibigay mo sa akin para sa aming mga Libra. Okay. Libra, buhay pag-ibig ng mga Libra, buhay pag-ibig. Okay. Okay. Libra, buhay pag-ibig naming mga Libra. What is coming? Ay, para sa aming mga Libra. Balasan nga ulit natin. Okay. Guys, so, Wheel of Fortune. Unang barahan nating mga Libra sa ating buhay pag-ibig is Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Pangalawa, 2 of Wands, 7 of Cups, Wheel of Fortune agad-agad talaga, 2 of Pentacles, well, balanse, anong dapat ibalanse sa ating mga buhay pag-ibig, Ace of Swords, and 10 of Cups, wow, kaligayahan, kasaganahan, last, the Lovers, wow, ayan. Okay, mga mahal kong ka-Libra. Unang barahan natin, ang buhay pag-ibig natin, Wheel of Fortune agad-agad yan. Okay. Umpisa natin. Okay. Spirit of angels. Okay. 2
Two of Wands. Mag-umpisa tayo sa Two of Wands. Kasi Two of Wands, guys, no, in love, no, sa love, it generally suggested a period of transition or uncertainty, no, in a relationship. So it can indicate na may choice ka, no, between staying with the current partners or exploring new romantic possibilities, itong Two of Wands. So maaring ito ay, guys, no, kasi ito, guys, nagsasuggest din ito or nagpapakita siya, guys, ng parang may hesitation and fear kayong nararamdaman sa inyong relasyon sa kasalukuyan. So maaring nakakaramdam kayo na parang may kulang, no, unhappiness kayong nararamdaman, mga mahal kong kalibra, no, iba sa atin. So maaring, guys, no, may dito may lack of communication, no. Maaring ang iba sa inyo or iba sa ating mga mahal, no, may iba sa ating mga kalibra ay may long distance relationships, or kumbaga mayroon namang iba diyan na talagang may mga struggle, no, may mga problema kinakaharap, no, sa kanilang mga karelasyon or sa kanilang relasyon. So maaring ang inyong karelasyon, guys, no, may hinahanap kayo sa inyong relasyon na parang may kulang, no, na parang may kulang na hindi napupunuan ng inyong karelasyon, o parang feeling nyo unhealthy na yung relationships ninyo. Pinapakita dito, guys, kaya nakakaisip kayo na parang hindi kayo happy, no, parang may unhappiness kayong nararamdaman, parang nagde-desire kayo, no, nagde-desire kayo for something more, no, kasi ito ay kumbaga ay may lack of contentment, no, and restlessness, no, within sa inyong relationship, itong Two of Wands. So maaring may hinahanap kayo, guys, no, na hindi nyo nakikita sa karelasyon nyo. So maaring dahil sa long distance relationship kayo, no, yung mga hinahanap mo dati, no, na kumbaga hindi mo na mararamdaman, hindi mo na, kasi long distance relationship kayo, iba sa inyo, or maaaring iba sa inyo ay talagang hindi na masaya sa inyong relasyon. Kulang kayo ng communication, nawala na yung mga love niyo sa isa't isa, unti-unting nawawala, kaya nagde-desire kayo ng mas iba pa, mas marami pa, no, desire for something more, no, kasi ito, guys, pwede rin to, guys, sa new beginning, no, and opportunities in relationship. Pwedeng chef sa current one, no, sa panibagong karelasyon, or pwede rin, guys, na ang relasyon ninyo ay mabago, no, magkakaroon ng kasagutan, itong Two of Wands sa relationship nating mga kalibra. So maaaring dito, guys, talagang feeling nyo unhealthy ng relationship nyo, feeling nyo isa sa inyo ay may kakulangan na, no, naghahanap kayo ng mas mas sobra pa, or may hinahanap kayo sa inyong karelasyon na hindi nyo makita-kita, kaya nakakaramdam kayo na parang gusto nyong kumawala, pero gusto nyo mang kumawala, or gusto nyong, halimbawa, gusto nyo makipag-break, makipaghiwalay, hindi nyo magawa kasi mayroon kayong hesitation, mayroon kayong fear na baka magdesisyon kayo ng mali at sa bandang huli ipagsisihan nyo. So parang may pagdududa kayo, ay may pag-alinlangan gumawa ng desisyon na makipaghiwalay sa inyong karelasyon, or makipag-call off, or alam nyo na, guys, ayan. So ayan yung ibig sabihin. Ang Wheel of Fortune, mamaya na natin ito ang Wheel of Fortune. So dito na natin ilagay. So ang Seven Cups, guys, ito when it comes sa love, ito ay marami kayong pagpipilian, many choices itong Seven of Cups, no. Nag-i-indicate ito ng abundance, no, or of romantic opportunities, no, sa isang relasyon. So maaring dito, guys, no, maaring sa inyong kakulangan na hinahanap nyo, no, maaring na-overwhelm kayo sa inyong relasyon sa kasulukuyan, kasi may nahanap kayong hindi nyo maramdaman sa inyong karelasyon sa ngayon. So na-overwhelm kayo sa relasyong meron kayo. So ito, guys, ang Seven of Cups, no, may marami kayong pagpiliin, many choices. Kailangan nyo lang, guys, na i-evaluate, no, ang potential, evaluate these potential partners, no, and relationships to ensure they are aligned with your true desire
and values. So talagang pag-isipan nyo guys na mabuti. Kung yan ba guys yung mga desisyon niyo or inyong mga karelasyon ay align ba sa inyong mga pinapangarap sa buhay na maging na makasama nyo habang buhay, no, sa mga desire niyo, sa inyong mga values. So marami kayong pagpipilian kasi ang Seven of Cups is indicates an abundance of romantic opportunities sa isang relasyon. Ayan. So medyo maingay ang ating music. Naanto kasi ako ay nag-background ako ng music from YouTube. And yan guys, sa pagdesisyon naman, no? Kung magdesisyon man kayo ng mga bagay-bagay sa inyong karelasyon, sa inyong relasyon sa ngayon, kailangan yung balansehin, no? Two of Pentacles, balanse. Kailangan mong ibalanse yung mga decision mo, no? Decision making sa inyong karelasyon, inyong mga karelasyon or sa karelasyon mo or sa relasyon nyo, meron ka man, para sa bandang huli guys, no? Hindi mo maisip na nagkamali ka or hindi mo maramdaman yung sakit sa kung anumang maling desisyon na gagawin mo. So kailangan i-balance mo yung desisyon, no, lalo na sa inyong relationship, lalo na mahal yung isa't isa. Mahal mo yung taong na yon, mahal mo yung person na yon, pero kumbaga hindi ka satisfied, no, sa mga meron siya, no? Hindi ka satisfied, may hinahanap ka na hindi mo makikita or hindi mo naramdaman, no, sa person mo or sa karelasyon mo. So kailangan bago kang magdesisyon, kailangan ibalansehin mo muna, no? Ibalansehin mo muna kung anong meron ka, kung anong meron kayo na magkarelasyon. Whether asawa mo, kasintahan mo, kailangan ibalanse ang desisyon na gagawin sa buhay. And Ace of Swords. Ang Ace of Swords, clarity and breakthrough. So, ayan. Yan, no? It indicates a period of clarity in a relationship antong Ace of Swords, guys. So, kumbaga kung may mga may mga previous unclear issues kayo or misunderstanding, no? Mariresolba ito through open communication sa isa't isa. Yan nga, sinasabi ko nga, ayan. Ayan. Kung ito guys, ang person mo, problema mo, kasi hindi mo mararamdaman, parang may pagkukulang siya, no? Parang may hinahanap ka sa kanya na hindi mo mahanap dahil sa kakulangan niya. Maring may malaking kakulangan siya sa iyo, kaya nakakaisip ka ng unhappiness, no? Parang makakapiling ka na parang may kulang, no? Kasi hindi niya pinapakita yung gusto mo makita, no? Or kumbaga ay kung ano mo yung love mo sa kanya, hindi mo mararamdaman sa kanya. So kailangan nyo dalawa guys ng open communication sa isa't isa, no? Kasi sa open communication na yan guys, mariresolve nyo kung ano man yung mga hindi nyo pag-uunawaan, kung ano man yung mga nasa puso at isipan nyo, no? At least guys, no, yung partner niyo, malaman niya yung kung ano yung mga kakulangan niya, marirealize niya kung ano yung mga kakulangan niya, no? At the same time guys, na maiwasan niyo yung maiwasan niyo yung broken relationship, no? Lalo na sa mag-asawa, maiwasan niyo yung broken family, kumbaga. Ang open communication guys, ang key, no, sa inyong buhay pag-ibig, sa ating buhay pag-ibig mga kalibra. Kasi pag walang communication, wala talaga sa isang relasyon. Kasi ang love, always nandyan yan. Kahit saan may love. Pero yung understanding, no? Ang honesty, ang respect, ang communication, pag nawala yan guys, mawawalang kahulugan yung sinasabing pag-ibig. So, kailangan magkaroon tayo ng open communication sa isa't isa. Ilabas natin kung ano yung nasa puso natin, ang nasa isipan natin, kung ano yung nilalaman ng puso natin, no? Kailangan iparamdam natin sa kanila at kailangan natin ipaalam sa kanila through open communication. Para syempre malinawan sila at the same time syempre maayos nila yung kung ano man yung kakulangan nila, no, sa atin na nagmamahal sa kanila. Kasi guys, through communication magkakaroon talaga guys ng resolve through open communication. Kasi ito guys, magkaroon ng pagresolba, no, sa lahat ng mga misunderstanding, no, sa mga issues, no, sa ating mga relasyon. And yan, no, Ten of Cups, sa through communication, through open communication, di ba? Pag na-resolve na yan, guys, yung mga problema natin, syempre, happy ending, no, kasiyahan. Ayan.
smooth yung relationship, no? Smooth yung buhay pag-ibig natin kasi kumbaga na-resolve na yung kung ano man yung dapat natin i-solve sa ating buhay pag-ibig. Kaya ayan, ayong lovers, ayan, buhay pag-ibig. Couples yan guys, the lovers. So, talagang nagmamahalan. Kung totoong nagmamahalan kayong dalawa, kailangan guys ipakita natin, no? Hindi lang kasi guys to, puro salita. Kailangan iparamdam din natin yung kung ano yung nararamdaman nating pagmamahal sa ating mga kapartners. Dahil ang Wheel of Fortune guys, no, sa tarot card, ito guys ay tawag dito, kumbaga happy ending, no? Kung single ka, makakakita ka or makakahanap ka ng bagong makakahanap ka ng buhay pag-ibig. Hindi kasi ito guys minamadali. Kung single ka, hintayin mo. Huwag mong imadaliin yung mga buhay pag-ibig na gustuhin mo or pinapangarap mo. Kasi ang lahat ng bagay ay may right timing. So, kung single ka, makakahanap ka ng bagong pag-ibig, no? Makakahanap ka ng taong magmamahal sa iyo na talagang liligaya ka. Kasi ito ay happiness, no? Fulfillment sa isang relasyon. At sa mag-asawa naman guys, ito ay maaring babago sa buhay pag-ibig ninyo, sa buhay pamilya ninyo. Hindi lamang ito guys buhay pag-ibig. Pwede rin sa financial, no? Buhay pag-ibig, buhay financial, Wheel of Fortune, sasagana ang buhay ninyo. Buhay natin mga mahal kong kalibra. Dahil si Wheel of Fortune ay lumabas na naman sa ating mga baraha. So talagang tuloy-tuloy ang ating buhay masagana, lalo sa ating buhay pag-ibig. Okay, ayan. So guys, open communication lang ang kailangan nating mga kalibra, no? Para maparamdam natin sa ating mga partners kung ano yung mga pagkukulang nila, no? Mapaparealize natin sa kanila na kailangan ng ganito, kailangan din natin ng ganyan para maiwasan yung broken relationship, kumbaga. Yan, sa mag-asawa, kung long distance relationship man kayo lumabas rin ang pag-alongga ko. Kung long distance relationship man kayo, be strong, kapit lang kayo sa anchor ng inyong pag-ibig. Kasi kung may mga angkla yung pag-ibig ninyo sa isa't isa, kahit ano pa yung ng bagyo or nung lakas ng alon, hindi kayo basta-basta matatalo, no? Basta laging matatag, kapit sa isa't isa, be strong lang sa relationship niyo at sa mga promesa ninyo sa isa't isa. Huwag bitawan, maging matatag sa inyong relasyon. Laging tandaan guys na ang communication ang pinaka-importante sa lahat. Iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila through open communication. Okay, guys, ayan ang ating buhay pag-ibig. Si Wheel of Fortune. Ang ganda. Sa mga ilab dyan, sa mga single dyan, huwag magmadali. No? Lahat ng bagay ay may panahon, hindi lang kapirahan. Buhay pag-ibig. No? Huwag nating madaliin si Cupido. Darating at darating yung Cupido na yan. No? Ang lalaking magmamahal sa atin ng buong tapat. Ayan. Okay. Tingnan natin. Yun yung oracle card. Okay. Love me, challenge your boundaries, protect them. Ayan, sabi ko kanina, lahat ng pagsubok sa pag-ibig, ayan, no, may mga challenges yan guys. No? Yung mga boundaries. So, kailangan protektahan natin, no? Protektahan natin, marunong tayong magprotekta sa mga boundaries, no, ng ating buhay pag-ibig. Ayan. And trust and divine timing, love arrives when it's meant to. Ayan, sa mga single dyan, or sa mga mga bagong bagong hiwalay. Trust and divine timing. Ayan, love arrives when it's meant to. Ayan, darating talaga dyan guys, kung talagang para sa'yo talaga. Kahit anong tago mo, kahit anong takbo mo, kung para sa'yo guys, para talaga sa'yo. Darating at darating talaga ang person na yan sa'yo. No? Ayan. And last one, seek adventures together. It adds excitement to your journey. Ayan, sa mga couples dyan, no? Kayo? Spend time together, no? Mag-enjoy kayo.
kumbaga bakasyon kayo together. Ayan, mag-beach kayo. Kahit mag-walking-walking lang dyan sa labas, oh. Naka-holding hands kayong dalawa, no? Kahit kumain lang kayo dyan ng ng balot or ano ba, mga tinda dyan sa labas-labas, no? Konting kwento, ayan. Yung kaya spend time together, no? Para kumbaga yung love, ang excitement nyo, no, manatili, no? Kasi yung tawag dito, yung manatili yung yung fire ng inyong pagmamahalan. Ayan, spend time together, okay? Ayan. And hinihingal na naman ako, hinihika na naman ako, guys. Wala talagang katapusan yung hika ko. Siguro sa trabaho dito, guys, kasi mabigat yung trabaho ko bilang caregiver. Hirap. Pero kinakaya. Ang lalaki pa ng mga hapon, bibigat nila. Ayan. Okay. Anchor. Ayan, kanina yung anchor, sinasabi ko yung angkla. Angka, yan. Trust is the anchor of the relationship, steady and firm. Ayan, kasi sabi ko kanina, kahit na anong bagyo, anong laking alon ang dumating sa inyong relasyon, sa ating mga relasyon, no? Sa ating karelasyon, kung mayroon tayong trust, no, sa ating mga kinakapitan, trust sa ating pagmamahal sa isa't isa, sa relasyon natin, steady and firm yan, guys. Hindi yan basta-basta basta aanurin, no, ng mga pagsubok, basta kapit lang. Kapit. And ayan, listening. True understanding starts with listening in silence. Ayan. Importante din, guys, ang pakikinig, no? Pakinggan. Kung ano yung boses na gusto niyang isabihin sa'yo, kung anong nasa sa loob niya, anong iniisip niya, anong nararamdaman niya. Listen. Oh, yan. Importante yan, guys. Kaya open communication nga, diba? So, kailangan din ng listen, no? Kailangan mo rin pakinggan yung isa't isa. Kailangan yung pakinggan ang isa't isa. Kung ano yung mga gusto niyang sabihin, ano mong gusto mong sabihin, no? Open communication and then listening. Ayan. Wag putak na putak. No? Putak na putak. Tide. Ayan, guys. So, tide. Sail together with the rise and fall of the tides. Ayan, yung anchor, yung tide. Ayan. Magkatugma yung reading nating mga kalibro. Ayan, anchor, may tide. So, kahit anong bagyo, kahit anong laki ng alon, ayan. Basta sama-sama kayo, no? Magkahawak kamay. Hawak ninyo ang inyong mga promesa, ang inyong pag-ibig, ang pag-iibigan, no? Kahit anong bagyo, anong laki ng alon, talaga mag-i-stand ang ating relationship, ang ating pagmamahal sa isa't isa. Wow! Libra, ang ganda ng ating love reading, mga mahal kong kalibra. Ayan, sa mga single dyan, maghintay kayo ng paparating sa inyo. Okay. Last but not the least, ang ating kapirahan. So, Nine of Pentacles, guys. Sumalbog. Ayan, Nine of Pentacles, atin na yan. Atin na yan, ang Nine of Pentacles, lumabas. Ayan, kapirahan ng Nine of Pentacles. Grabe. Kasi ganoon, sa kapirahan ng lumabas. Ayan. Okay, gagamit tayo. 3 cards lang, guys, ang kukunin natin. Kasi continuous ito or remaining ng mga araw ng buwan ng May. Titingnan natin ang ating kapirahan. Ayan, tumalbog yung Nine of Pentacles with its main. Kapirahan yan, guys. So, prosperity. Ayan, kapirahan. Okay. Ayan na naman. Ano yan? Ace of Pentacles. Wow. Akala ko Wheel of Fortune. Ayan, guys. So, 10 of Pentacles. Knight of Pentacles. And, of course, guys, ayan. So, Wheel of Fortune na naman uli. Nakita nyo ba? guys, nakita niyo yung Wheel of Fortune? Guys, dalawa na yan kayo sa love nyo, sa love natin, guys, di ba Wheel of Fortune yung unang lumabas? Hindi na yung Wheel of Fortune, guys, lumabas uli, last cards din uli, guys, first and last card, Wheel of Fortune, sa ating kapirahan uli, sa ating buhay, pag-ibig, double ang Wheel of Fortune natin, mga kalibra. Wow, ano to? Ayan, guys, ano to?
Natuwa ako. Wow, guys, alam tong nawa ako, guys, kasi Libra din ako eh. Wheel of Fortune, ayan. Ano ba yan? Ayan. Ay, sorry guys. Ayan, tumalbog tuloy. Ayan, nasipa ko tuloy. Sorry guys, enjoy ako sa reading natin. Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, wow guys, Ten of Pentacles, alam nyo yan. Knight of Pentacles, puro kapirahan dyan, Pentacles lahat yan guys. So, hindi yung unang tumabog na card, Nine of Pentacles. Hindi ko nasasabihin guys, pero alam nyo kung ano yan, kapirahan lahat yan. And then last, the Wheel of Fortune. So, maaring guys, no? Hindi lang maaari guys, no? Hindi ko masasabing guys, lahat tayo, no? Lahat tayo mga Libras dyan ay makaka-resonate, no? Pero, maybe, or some of us, no? Talaga makakaranas ng pagsabog, no? Pagsabog ng abundance ng kapirahan, pag-ibig, no? Ni universe sa atin. Kasi dito guys, sa ating buhay pag-ibig, Wheel of Fortune din yan. Ayan, Wheel of Fortune din. Pagdating sa kapirahan natin, lumabas din si Wheel of Fortune. Kapirahan lahat yan guys, oh. Kapirahan. Ayan. Ayan guys, kapirahan nating mga Libra. Ayan. Oh, ayan, sa akin sa katapusan, may parating akong kapirahan. Makakuha ka yung mana ko from my husband's auntie na namatay na may namatay. Kukunin ko na yung para sa akin. Ayan, yung Wheel of Fortune, ayan, kapirahan, ayan, kasaganahan. Hindi ko na-explain yan guys kung ano yan. Lahat yan guys, puro kasaganahan sa kapirahan. Kasaganahan sa kapirahan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Ayan guys, oh. Kasaganahan. So, makauwi na ako ng Pilipinas. Ayan, makabili na ako ng ng malaking truck, yung pick-up truck na pinapangarap ko. Wow, Wheel of Fortune, excited. I'm so excited. Ayan. Excited na ako. Oh, mga kalibra, ayan. So, kaya, basta lang guys, no, isipin natin laging positive lang, no? Positive lagi. Iwasan natin ang maging nega, no? Iba kasi sa atin guys, sasabihin lang natin na, naku, puro kasalapian, hindi naman dumarating, wala naman may dumating sa akin. Wag ganun guys. Wag nating isipin yan ganyan. Kasi yan guys, kumbaga bad vibes or mga negative, yan guys, no? Kung ano yung sinasabi mo, ano ina-apply mo yan sa buhay mo, yan ang lalabas sa buhay mo. Or yan ang darating sa'yo. Kung positive yung isipin mo, talagang guys, makakamtan mo yan, no? Puro positive lang ang isipin natin. Kung hindi mo man makakamtan sa ngayon, may panahon guys. Trust the process, trust the divine timing, kumbaga. Ayan, I'm so excited. Ayan. Ay, excited ako. Kapirahan. Doble ang Wheel of Fortune nating mga kalibra. Wow, so excited. Ay, grabe, excited ako. Lalo na ako guys, excited ako. Ayan. Ayan. So guys, mga mahal kong kalibra, so I'm so much excited para sa ating mga sa ating mga kalibra, no? So much excited talaga ako sa ating kapirahan, sa ating buhay pag-ibig, kasi nagkaroon tayo ng double Wheel of Fortune. Ayan. So good luck sa atin, be positive, no? Iwasan ang mga nega. Okay? Laging wag natin sabihin na sana. Kailangan laging present tense, no? Ang ating gamitin. Hindi lang present tense eh. Kailangan kumbaga isipin natin na natanggap na natin or matatanggap natin. Wag natin gamitin yung salitang sana, okay? Kailangan na hopeful tayo salita, no? Sabihin natin na lahat 'yan makukuha ko. Yan, i-claim na natin yan guys. I-claim na natin itong ating mga Wheel of Fortune na parating sa ating mga buhay-buhay. Okay, mga mahal kong kalibra, hinihingal na ako kasi hindi pa ako nakainom ng gamot, panghika. Ayan, hinihingal na ako. So, that's all for now, mga mahal kong kalibra. I-update niyo ako kung isa sa inyo ay tumama dyan sa kung anumang mga tinatayaan ninyo. Kung nagmamadyang kayo or kung sumasabong o kung ano may mga tinatayaan nyo dyan, no? Or manalo kayo sa luto or sa lahat-lahat dyan.
Ayan, Wheel of Fortune. Yung nakaraan guys, nanalo ako ng Lotus 7 dito sa sa Japan. Di man kalakihan, pero nanalo ako mga Junimang, 12 kalapad. So mga nasa na rin yun, nasa 40 plus. Maliit lang yan ngayon eh. Pero malaking salamat na rin, no? Ayan, guys. Okay, mga mahal kong Libra. See you all soon. Have a nice day and God bless sa ating lahat. I love you guys. I love you mga Libra. Wow, Wheel of Fortune double. Grabe. Grabe talaga. Double Wheel of